Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay merong dalawang lalaki ang nagtungo sa tahanan ng ating bida, na agad rin naman nga niyang tinanong kung sino nga raw ba ang mga ito at ano ang kanilang pakay sa kanya. Kaya naman marahang tumugon ang isa, na sila nga raw ay naglilingkod mula sa Chiyu Guards, kung saan ay napag-utusan nga raw sila ng general upang sunduin itong ating bida. Kaya naman nga tinanong rin ng ating bida sa mga ito, kung ano nga raw ba talaga ang dahilan kung bakit siya pinapasando ng general. Sagot nga ng lalaki na ang ating bida nga raw ay napagpasyahang gawing colonel ng Chiyu Guards, sambit naman nga ng ating bida na kung gayon raw pala ay iyon rin ang nabanggit sa kanya ni Mr. Sima nung nagkausap sila, subalit hindi nga raw siya pumayag sa ini-o-offer na iyon sa kanya, kaya bakit daw naman ipinag-uutos peren yun ngayon ng general. Sabi naman ng isa pang lalaking ito, na bakit ang lakas daw naman yata ng loob ng ating bida para magsalita ng ganito at tumanggi sa general. Mariin naman ngang sambit ng ating bida, na kung ganito raw ba talaga siya balak sunduin at imbitahin ng mga ito. Na ikinainis naman nga nitong lalaki, dahil napakawalang hiya raw ng ating bida kaya naman bigla na rin lamang itong umatake. Kung saan nga ay mabilisan rin namang naiwasan ng ating bida ang pagsuntok nito sa kanya. Sabay binawian rin naman niya ito ng atake, dahilan nga upang mapatilapon ito ng malakas. Kaya naman ngayon ay di moari ang reaksyon ng pagmumukha nito sa sobrang pagkakangiwi. Subalit dahil nga sa gusto pa ring makipaglaban at gumanti ng lalaking ito na si Captain To, ay muli na naman itong nagbalak na umatake gamit ang kanyang flame fist technique. Ngunit bago pa nga lang din ito tuluyang makakalapit sa ating bida, ay may bigla rin naman ngang pumihil rito mula sa likuran. Kung saan ang nagpatigil ngang ito, ay si Commander Chin Muzi kasama pa ang dalawang lalaki, na ilang beses na nga ring nakita at nakaharap ng ating bida. Kaya naman rin ay agad din itong tinanong ng isang lalaki, kung sino naman daw ba itong si Chin Muzi. At nagpakilala nga si Commander Chin kung sino talaga siya, sabi rin nito na siya nga raw ang commander ng Ling Prefecture Military Division, at alam din daw niyang ang mga ito ay mula sa Chiyu Guards. Dagdag pang sabi ni Chin Muzi, na ang ating bida nga raw ay si Mr. Immortal at hindi raw dapat siya pinagbabalakan ng masama ng mga ito, gayong siya rin daw ang kanilang distinguished guest. Mariin naman ngang sambit nitong si Captain To, na bakit raw maging itong si Chin Muzi ay naniniwala rin na isang immortal ang ating bida, gayong isa rin daw naman ito sa mga nagsiserve sa army, at kung hindi lang rin daw sana siya nito pinigilan kanina ay baka raw nabugbog na niyang tuluyan ang ating bida. Subalit sinigawan nga lamang ito at pinagalitan ni Commander Chin, sapagkat ginawa niya nga lang raw yon para na rin sa kaligtasan nitong si Captain To. Sabay lumapit rin ito sa ating bida at humingi ng paumanhin para sa ginawa daw di umano ni na Captain To, at isa pa ay kanila na lamang daw parurusahan ang mga ito, at kaya nga raw siya nandirito ay upang sundan ang dalawang ito dahil nga sa baka merong silang gawing kalokohan, at dapat nga rin daw sana ay ang general mismo ang manunundo rito sa ating bida, subalit hindi naman nga raw pupwede sapagkat according nga raw sa rules ng Imperial Court ay di ito maaaring magtungo rito sa Ling Prefecture. Sabi pa ni Commander Chin na kung kukunin at tatanggapin man daw ng ating bida ang posisyon bilang isang colonel, ay magiging isa raw itong great benefit para sa kanya at buo niyang pamilya, at isa pa raw ay para lang din siyang isang consultant rito, kung saan ay pwede rin daw siyang umalis rito kahit kailan niya gusto. Nais lang din daw talaga ng general na magkaroon ng isang friendly gesture dito sa ating bida, kaya't sana naman din daw ay maintindihan niya kung bakit siya talaga ang nais i-appoint ng general. Kaya naman nga heto at pumayag na rin ang ating bida na sumama sa mga ito. At habang naglalakad na nga sila papunta sa Imperial Court, ay sinabihan naman ng isang lalaki si Captain To na bakit naman daw ito naging masyadong reckless kanina sa ating bida, gayong alam naman daw nila na inimbitahan siya ng general at gagawin rin siyang colonel ng Chiyu Guards, subalit may pagmamayabang pangaring sambit ni Captain To na sila raw namang buong soldiers ay merong worship power, kung saan once na makaharap nga daw ng ating bida ang kanilang mga kasamahan, ay ang mga ito na raw ang bahala upang turuan nag-ating bida ng matinding leksyon. Makalipas ang ilang oras ay lumipat naman ang eksena sa camp ng Chiyu Guards, kung saan ay makikita ang mga kalalakihang ito na sabay-sabay na nag-squat. Habang sinasabihan ang mga ito ni Xu Jiqing na ang martial arts nga raw ay tungkol sa paglikha ng isang steady progress, sabi pa nito na ang horse stance nga daw ang pinaka-basic na exercise, subalit kahit pa raw na simple lang ito ay hindi peren ito ganon kadaling i-maintain sa loob ng mahabang panahon, kaya naman kinakailangan daw talaga ng mga ito na mag-practice pa ng mas mabuti. At maya-maya nga rin lang ay dumating naman si Mr. Jiang,
upang tawagin itong si Shu Jiqing dahil kanina pa daw niya ito hinahanap. Kaya naman nga tinanong rin agad ni Jiqing kung ano naman daw ba ang dahilan at gusto siya nitong makita. Sambit naman nga ni Mr. Jiang na narinig raw niyang ang colonel na ini-appoint ng general ay papunta ngayon rito sa kanilang camp, kaya naman daw ang bawat isa ay naghahanda na upang makita at makilala ito. May pagtataka namang sabi ni Shu Jiqing na bakit daw wala siyang nabalitaan tungkol sa naging desisyon na iyon ng general. Sambit naman ni Mr. Jiang na hindi rin daw niya alam kung bakit, maaari daw na kailan lang din yun napagpasyahan ng general. Parang naiinis naman ngang sabi ni Shu Jiqing, na ano naman daw kaya ang naiisipan ng general para magpasya na lang ng basta, gayong according nga raw sa rules ay dapat mula rin sa kanila ang mapopromote at maa-assign upang maging isang colonel, kaya naman bakit bigla na lamang daw nag-hire ng isang tao ang general na mula sa labas. Sambit naman nga ni Mr. Jiang na bakit hindi na nga lang daw nila alamin at tingnan kung sino nga ba ang bagong colonel. Makalipas ang ilang sandali, ay makikita nga ang mga kalalakihang ito na siyang naghahanap kay Shu Jiqing, na agad rin naman ngang bumati rito kana Mr. Jiang. At agad rin naman ngang binati ng dalawa ang mga ito, sina Mr. Yang, Mr. Guo, Mr. Fan at Mr. Wan. Matapos nun ay nag-usap naman nga itong si Mr. Yang at Mr. Fan, kung saan ayon kay Mr. Fan ay narinig raw niyang ang bagong colonel ay bata pa at wala pa man lang sa edad na 20, at isa pa raw ay isa lamang itong martial artist kaya naman ay talaga daw napaka-misteryo ng naging pasya ng general. Sabi naman ni Mr. Yang na baka raw naman ang bago nilang colonel ay anak talaga ng isang noblesman at kaya lamang napunta rito ay para ma-earn ang meritorious military service. Ang kanila daw peteng bansa ay talagang nagtataguyod ng isang combat force, kaya naman kung may nais raw talaga na makalikha ng great achievements rito sa Imperial Court, ay kailangang merong background ng pagsali sa isang army. Sambit naman ni Mr. Wan na mali raw si Mr. Yang, sapagkat marahil daw ay hindi pa talaga nito alam na ang kanilang bagong colonel ay hindi nagmula sa isang noble family, kung saan nga ay meron pala itong connection kay Shu Jiqing, kaya naman nga agad ring tinanong ni Jiqing kung papaano raw naman na nagkaroon sa kanya ng kaugnayan ang bagong colonel. Tugon naman nga ni Mr. Wan ay dahil nga raw sa ito ay nagmula rin sa Ling Prefecture Martial Arts Academy kagaya nitong si Jiqing. At nang marinig nga iyon ni Jiqing ay tila ba nang galaiti ito sa galit, habang iniisip pa na nababaliw na raw yata talaga ang general o di kaya naman ay baka talagang di lang ito natutuwa sa mga ginagawa nila rito sa camp araw-araw, kaya naman nagawa nitong mag-appoint ng isang hamak lamang na martial artist upang maging colonel na manghihiya sa kanila. Mariin namang sambit ni Mr. Guo na wala raw siyang pakialam kahit saan pa nagmula ang bagong colonel. Dahil kung nais raw talaga nitong maging colonel ay dapat meron itong sapat na lakas, dahil kung hindi raw ay hindi niya ito kikilalanan bilang colonel. Sabi naman nga ni Mr. Yang na nararapat lang daw na bigyan nila ng matinding leksyon ang bagong colonel once na ma-encounter na nila ito at nang magkaalaman na rin agad. Matapos nga ang ilang sandali, ay makikitang unti-unti na ring dumarating ang ating bida sakay ng kabayo. Kung saan nga ay seryoso lamang siya habang papunta rito sa camp. Kung saan nga rin ay di moari ang pagtingin sa kanya ni na Mr. Guo at Mr. Fan. Habang si Shu Jiqing naman nga ay gulat ng sa iya'y makita nito. Kung saan ito namang si Mr. Guo ay agad na kumuha ng sandata at nagbabalak na umatake na rin agad sa ating bida. Hanggang sa ibinato na nga rin ito ang sandata patungo sa kanya. At buti na nga lang dahil naiwasan rin ito kaagad ng ating bida. Kasunod nga nun ay lumukso na siya mula sa kabayo. At habang papalapit nga siya kay Mr. Guo ay tinanong niya muna ito kung sinadya raw ba talaga nitong siya ang patamaan. Nasinang-ayunan naman nga rin agad ni Mr. Guo, dahil ang lugar nga raw na ito ay stronghold, kaya naman wala raw sino man ang maaaring mangabayo rito nang walang pahintulot mula sa kanila. At pagkasabi-sabi nga lamang ni Mr. Guo sa mga salitang iyon, ay agad rin naman nga itong binanatan ng malakas na suntok ng ating bida, dahilan nga para magtalsikan ang mga ngipin nito. Sabay mariin niya pang sabi na bakit raw naman dapat pa siyang manghingi sa mga ito ng permiso mukhang hindi na naman nga raw yun kailangan. Sabi naman ni Shu Jiqing na ito nga raw ang camp ng Chiyo Guards kaya dapat raw na tumigil na ang ating bida sa panggugulo rito. Sabi pa nito na yumoko na lang daw siya at humingi ng tawad kay Mr. Guo, dahil baka sakali raw na mailigtas pa niya ang kanyang buhay. Mariin naman ngang sambit ng ating bida kay Jiqing na bakit raw hindi ito sumasaludo sa kanya, gayong siya ang bagong colonel. At sa sinabi ngang iyon ng ating bida ay nagulat itong si Jiqing dahil sa hindi nito inaasahang ang ating bida pala ang bago nilang colonel.
Sabay bigla na nga rin lang itong nanggalaiti sa galit habang sinasabi pa na wala raw sino man ang maniniwala sa ating bida kahit ano pa ang kanyang sabihin, sapagkat isa lamang daw siyang martial artist at wala siyang lakas at kapangyarihan, kaya mabuti pa raw na tumigil na siya sa pagpapanggap na siya ang colonel, dahil kung hindi ay ito na raw ang kanyang magiging katapusan. Kaya't ang ginawa naman nga ng ating bida ay inilabas niya ang isang letter na nagpapatunay na siya talaga ang bagong colonel. At seryoso naman nga itong binasa at tiningnan ni na Xu Jiqing. Sabay sabi pa ni Mr. Jiang sa ibang mga kalalakihan na tama nga raw ang mga sinasabi ng ating bida na siya talaga ang na-appoint upang maging bagong colonel. Subalit ayaw pa nga ring tanggapin at paniwalaan ni Xu Jiqing ang lahat-lahat, sabi rin nito na hindi raw ito maaari at baka raw ang lahat ng ito'y isa lamang pagkakamali. Nasinang-ayunan naman nga rin agad ni Mr. Fan, sapagkat hindi raw talaga maaaring mag-appoint ang general ng isang gaya lamang ng ating bida, imbis na isa sa kanila ang pagpipilian, sambit naman ni Mr. Yang na isang araw itong military camp, at hindi isang lugar kung saan pwedeng magbiro at maglaro ang ating bida, mariin naman ngang sabi ng ating bida sa mga ito, na kung nais raw ba talaga ng mga ito na suwayan ang kautusan. May panggagalaiti naman ngang sambit ni na Mr. Fan at Mr. Yang, na ano naman daw ba ang sinusuway nila puro lang daw naman kasinungalingan at walang kwenta ang mga nakasulat sa papel na ipinakita kanina ng ating bida. Sambit naman ni Mr. Jiang na di raw nila sinasadyang gantuhan ang ating bida, subalit dahil nga raw sa siya ay isa palang martial artist ay talagang nahihirapan sila na makonvince na itong ating bida na ang bagong colonel. Dagdag pang sabi ni Mr. Jiang, na kung nais raw talaga ng ating bida na maging colonel ay kailangan niyang mapatunayan na meron siyang tinataglay na sapat na lakas at kakayahan, na sinang-ayunan naman nga rin agad ni Mr. Yang sapagkat kailangan raw talaga iyong maipakita ng ating bida, at tungkol raw sa kanyang magiging katunggali ay maaari naman daw siyang pumili ng kahit sino sa kanila. Mariin at may tapang namang sinabi ng ating bida sa mga ito na pwede raw namang magsabay-sabay na sila sa pagsugod sa kanya, hindi yung pipili pa siya gayong kaya na naman daw niya lahat. Nalabis ngang ikinagalit lalo ni na Mr. Yang at Mr. Fan, dahil napakalakas naman daw yata ng loob ng ating bida para magyabang sa kanila. Si Mr. Jiang naman ay agad na sinabi kay Xu Jiqing na binigyan ng araw nila ng chance ang ating bida, subalit hindi niya raw naman iyon tinanggap, kaya naman sana raw ay wag silang sisihin nitong si Jiqing oras na tuluyan nilang mapaslang ang ating bida mamaya. Tugon naman nga ni Jiqing na sige lang daw paslangin nila ang ating bida kung iyon ang kanilang nais, dahil mas mabuti na raw yun kesa magkaroon sila ng bagong colonel na walang kwenta. Itong ating bida naman nga ay mariin na sinabing dahil nga raw sa wala pa ring nag-uumpisa mula sa mga ito para sumugod sa kanya, ay siya na lamang ang unang aatake sa mga ito. Kaya naman nga gamit ang kanyang napakatending lakas at kapangyarihan ay sabay-sabay niyang inatake ang mga ito. Dahilan nga para sabay-sabay ring mapatilapon at magsitilsikan ang mga ito. Kung saan ay sobra nga ang pagkakalagapak ng mga ito, talagang feel na feel at mapapa-ouch ka. Kaya naman nga rin itong si Xu Jiqing ay talagang nanlaki ang mga mata, dahil sa pagkakagulat sa tinamo ng kanyang mga kasama. Habang ang ating bida naman nga ay may pang-asar pang sinabi sa mga ito, na napakahihina naman daw pala nila, sapagkat mag-isa na nga lang daw siya pero wala man lang silang nagawa laban sa kanya. Sabi pa niya na bilang isang colonel nitong Chiyu Guards ay ina-announce niya ngayon na tanggal na ang mga ito sa kani-kanilang tungkulin rito sa camp. Na may pagrereklamo naman ngang itinanong ni Jiqing, na sa anong dahilan raw ba kaya sila tatanggalin gayong wala naman raw karapatan ang ating bida para gawin ito. Sabay bigla na rin lamang ang dumating ang general, at pasiga na sinabing ang ating bida nga raw ang colonel nitong Chiyu Guards, kaya nararapat lang daw na sundin siya ng mga ito kung ano man ang kanyang utos. Pagkatapos ay tumingin rin ito ng may pagkaseryoso at pagkatendi sa mga ito. Habang ang mga ito naman nga ay sabay-sabay na bumati at nagbigay galang. At pagkatapos ay sinabi ng general na inimbitahan niya nga raw ang ating bida upang maging colonel nitong Chiyu Guards, kaya naman kung ano raw ang utos ng ating bida ay parang utos niya na rin kaya di raw dapat ito basta suwayan na lang. Kaya naman nanggapatahimik na lang rin ang mga ito, na para bang mga batang napag-alitan. Makalipas ang ilang oras, ay nag-usap nga ng sila lang sina general at ang ating bida. Kung saan ay nagpasalamat itong si General sabay muling humingi ng paumanhin, dahil raw sa hindi na niya personal na nozando ang ating bida, gayon paman ay ipapahanda niya na rin daw agad-agad ang welcoming party para sa ating bida.
Tugon naman nga ng ating bida na dahil nga raw sa pinaanyayahan siya ng general na maging colonel, ay hindi niya raw nais na merong ibang makikialam sa kanyang pagtuturo kahit pa mismo itong si general, sapagkat meron na nga raw siyang sariling plano sa kung paano niya tuturuan ang mga tauhan nitong Chiyu Guards, at para nga rin daw sa kaalaman nitong si general, ay siya nga raw ang colonel subalit isa din lamang siyang consultant, kaya naman ayaw niya rin sana na merong haadlang or pipigil sa kanya sa kung ano man ang naisin niyang gawin o puntahan. Naagad rin naman ngang sinang-ayunan ng general, at sinabing handa niyang tanggapin anuman ang kahilingan or nais nitong ating bida. At nang nasa labas na nga sila, ay makikitang nandirito rin si Captain 2 habang nakaluhod at nakatali ang mga kamay, kung saan nga ay sinabi ng general sa ating bida na dahil nga raw sa siya ay pinagtangkaan nitong si Captain 2, ay pinadala niya ito rito ngayon upang maparusahan. Sambit naman ng ating bida na dahil nga raw nasa military camp sila ngayon, ay naaayon sa military law ang dapat na ay parusa kay Captain 2. Kaya naman nga agad na ring ipinag-utos ng general na ang ipaparusa raw kay Captain 2 ay ang paluhurin lamang ito at hampasin ng 100 beses. Makalipas ang ilang araw, rito sa Chiyu Guards ay makikitang nag-uumpisa na ang ating bida sa pagti-training sa mga ito. Kung saan rin ay malakas niyang sinabi sa mga ito na ang ituturo niya nga raw ngayon ay ang Longling Body Forging Techniques, dahil bilang mga officers daw ay kailangan nila itong matutunan, sapagkat matuturuan nga lang raw nila ng maayos ang kanilang mga soldiers kung ang kaalamang ito ay kanilang mama-master, sabay malakas niya ring tanong sa mga ito kung naintindihan daw ba nilang lahat ang kanyang mga sinabi. Na malakas rin naman ngang tinugunan ng mga ito na naiintindihan raw nilang mabuti. At pagsapit nga ng hapon, ay muling nag-usap ang ating bida at ang general. Kung saan nga ay panay ang pagpuri ng general rito sa ating bida, sapagkat ang teknik raw na itinuro niya kanina ay talagang napaka-powerful, at kapag raw talagang natutuhan na ito ng mga soldiers ay paniguradong mas mag-e-improve pa ang kanilang combat power, kaya naman lubos daw talaga siyang nagpapasalamat sa ating bida. Marahan naman ngang sambit ng ating bida na ang teknik nga raw na iyon ay masasabing simple lang at talagang basic, at wala pa rin itong magiging laban kumpara sa mga cultivators, ngunit gayunpaman kahit papaano ay magagawa pa rin itong mapa-improve ang kakayahan ng mga soldiers upang mas makayanan nilang tumagal sa bawat laban. At maya-maya nga lang din ay may bigla na lamang sumigaw mula sa labas ng camp, habang binabanggit na nais niya raw makita ang general, subalit ayaw naman nga itong papasukin rito sa loob ng kampo. Hanggang sa ipinag-utos na nga rin ng general na tingnan raw kung sino ba ang taong iyon. Habang ang ating bida naman nga ay may pagkaseryosong iniisip kung sino nga ba ang taong iyon na naghahanap kay general. At maya-maya pa nga ay muling nagbalik ang guard na inutusan kanina ni general. At agad rin itong iniulat na ang taong iyon nga raw ay ang tiyuhin ni Mr. Guo, kung saan nga raw ay magkasama ang dalawa ngayon dahil sa gusto nilang kausapin ang general, sambit naman nga ni general na bakit raw kaya nagbalik pa ang mga ito ngayon, gayong pinatalsik na nga raw nila ang mga ito sa kanilang tungkulin rito sa camp. Hanggang sa heto nga at nakapasok na rin ang dalawa. Kung saan nga ay agad rin na bumati ang matandang ito sa general, na malugod rin naman ngang binati ni general. Pagkatapos ay bigla na lamang sinabi ng matanda, na mukha raw yatang hindi na maalam tumingin at mag-isip ng mabuti si General, sapagkat hindi na rin daw talaga yata nito naaalala kung sino ba siya at anong naging silbi niya rito sa loob ng maraming taon. Marahan naman ngang sabi ng General na bakit raw naman nagsasalita ng mga ganitong bagay ang matanda, gayong alam naman daw niya kung ano talaga ang mga naging magagandang contribution nito rito sa Chiyu Guards, kaya bakit niya naman daw makakalimutan ang tulad nito. At parang nasusura nang ang sambit ng matanda na marami na nga raw silang nagawa para sa Imperial Court kasama na dun ang pagiging tapat nila rito, at kahit nga raw hindi man naging pinakamagaling ang kanyang pamangkin na si Mr. Guo ay nagtrabaho naman daw talaga ito ng maayos at mahusay dito sa army, kaya naman bakit bigla na lamang daw itong inalis sa tungkulin, at iyon nga rin daw ang dahilan kung bakit siya naparito ay upang alamin ang rason. Marahan naman ngang sabi ng general na alam rin naman daw talaga niya na malaki ang naitulong ng mga ito sa Chiyu Guards, subalit nakagawa na rin naman daw siya ng recommendation letter para sa bawat isa, na makakatulong para makahanap ang mga ito ng maayos na trabaho, at tungkol naman raw sa FOPA ay pupuntahan niya na lamang ito sa ibang araw upang personal na makahingi ng paumanhin. Sambit naman nga nitong matanda na hindi raw sila papayag ng basta ganun na lang,
At tungkol raw sa paghingi ng paumanhin ay hindi sila tatanggap ng anumang paghingi ng sorry mula rito kay General, at kaya raw sila nandirito ngayon ay para maghanap ng hustisya at hindi upang lumikha ng gulo. At saka isa parent daw ay ano na lamang ang sasabihin ng mga tao. Oras na malaman nila ang nangyaring pagkakaalis sa tungkulin nitong kanyang mahal na pamangkin. Sabi naman nga ng General na ang Army nga raw ay nagbibigay ng great attention para matiyak ang obedience at strict enforcement ng batas, kaya nga rin daw ay ini-appoint niya ang ating bida upang maging colonel, at imbis nga raw na sumunod si Mr. Guo sa mga utos ay mas pinili pa nitong sumuway, at hindi nga raw niya mapapayagang gayahin pa iyon ng ibang mga soldiers kaya naman nga nag-decide na siyang tanggalin ang mga ito sa pwesto, subalit bilang pagsisaalang-alang nga raw sa contributions ng mga ito ay mas pinili na niyang patalsikan ang mga ito kesa sa parusahan, at sana naman nga raw ay lubusan siyang maintindihan ng lahat. Ngunit may pagrereklamo pa rin naman ngang sabi ng matanda na ayon nga raw sa rules, ay dapat isa sa mga lieutenant colonels ang mapopromote bilang colonel, kaya naman papaanong nagawa raw ni General na basta na lang mag-assign ng isang bata. Sambit naman ng General na kung hindi raw talaga gusto ng mga ito ang kanyang naging desisyon, ay maaari naman daw talagang magsagawa ng isang contest laban sa ating bida, subalit imbis na iyon nga raw ang gawin ng mga ito ay mas pinili na lang nilang sumuway agad, kaya naman kumilos na rin siya agad dahil iyon ang nararapat. Kaya naman may pagmamayabang na ring sinabi ng matanda, na kung gayon daw pala ay hindi naman siguro mamasamain ng General kung magkakaroon daw siya ngayon ng isang friendly fight dito sa ating bida. At tila biglang ang nagulat ang General sa naging pasya ng matanda. At ito naman ngang ating bida ay may pang-asar na sinabi sa matanda, na hindi naman daw ito qualified para kanyang makatunggali. Na ikinagalit naman nga ng todo nitong matanda, dahil ang lakas daw ng loob ng ating bida para sabihin yon, kaya naman daw ay bibigyan niya rin ngayon ng matinding leksyon ang ating bida, at sisiguraduhin niyang walang magtatangkang tumulong kahit pa maging si General. Ang ginawa naman nga ni General ay pilit niyang pinapakalma ang nag-aalburuto ng matanda, at magbibigay na lamang din daw siya ng isang reasonable explanation sa kasunod na araw, kaya't sana naman nga daw ay huminahon na ito. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. May magaganap nga kayang alitan sa pagitan ng matanda at ng ating bida. Pakatutukan lamang po ang lahat ng yan dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.